hulihin ka na. Diba? Tama. Ngayon hindi. Bago ka hulihin, papahiyain ka muna sa harapan ng pamilya mo. Tama ba yun? Hindi! Diba? Ang mangyayaring rally bukas. Diba? Sara, alis. Tama. Diba? Dapat Marcos, alis dyan. Tama. Marcos, umalis ka na dyan. Marcos, umalis ka na dyan. Bakit ka namin pinapaalis? Dahil pinutol mo kami, 32 million plus. Tapos Sara, alis dyan. Nagpapatawa ba kayo? Tama. Diba? Siya dapat ang umalis. Wala siya nagawa. Ang gobyernong ito, kurap. Kurap talaga. Diba? Adik ang gobyerno nito. Diba parang ano na lang, parang pagka sinabing adik, wala walang bumabangga sa gobyerno ito. Kaming marilit na mamamayan. Ang binabangga ng gobyerno ito, isipin mo, wala namang kinikita itong mga vloggers. Diba? Sino ba ang nandito ngayon para ihayag ang katotohanan? Bukas, punong-puno ng media, punong-puno ng vlogger sa bayan. Media ng pau. Diba? Tama ba? Bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Ang pera natin, ibalik ninyo. Restore Milhead. Bakit? Walang nangyayari pa ba yun? Ayun yung paniniwala na 20 pesos ang bigas. Kaya po na mangyari yun. Lakad lang ang nagsasalita ng gano'n. Diba? Tinanda ko yung mga committee. Rice. Tignan nyo rito, rice prices. Diba? Ngayon, ano ang pinag-uusapan? Anong pinag-uusapan sa gobyerno ito? Budget kung paano nilang ikukurap. Paano nila kukurapin ang budget? Diba? Dapat kayong mga nandiyan dyan sa gobyerno, huwag ninyong kalabanin ang kapwa ninyong gobyerno. Katulad si Criado, anong ginagawa ninyo? Tama. Diba? Maawa naman kayo sa anak niya. Tama. Sabi Trauma yun sa INC, kamag-anak, sabi lalo niya, sa anak. diba? Ang babae na ano niya, bumato kayong lahat sa babaeng ito kung wala kayong kasalanan. Anong ginawa? Anong ginawa dito sa Atty. Salaida? Hanggang ngayon, nakatatakbayan sa puso't isipan ko. Tama. Diba, may pamilya din yung tao. Alam niyo, ang karma, antayin ninyo. Gusto ko nang pangyari, dumating na ang gusto Saan nyo sa nangyari ang buhay karma kay natin. BBM eh? Diba? Hindi kami hindi kami nagpapagod. Pupunta kami dito sa karsada para ipaglaban ang aming mga karapatan. Nasaan ang mga pera namin? Diba? Hindi pinag-uusapan dito ang politiko. Wala kami kinakampanya dito. Ang pinag-uusapan dito ay ibalik ninyo ang pera namin. Ibalik ninyo ang tamang gobyerno. Tama. Hindi namin kailangan kayo. Pera ng taong bayan ang ibalik ninyo. Magsilbi kayo Mr. sa President. Diba? Si Vice President sana nananahimik sa Davao. Pinuntahan ninyong magkapatid para hikayatin, tumakbo at makatuwag sa gobyerno nito. Pero anong ginawa ninyo? Binudol ninyo. Diba? Hindi ako nakakampanya rito. Hindi ako Duterte. Hindi ako Marcos. Nandito ako para sa taong bayan. Para sa anak ko. Anong ginawa? Sa lahat po ng mga nakakarinig at nanonood sa kanilang mga bahay-bahay, tayo po ay manawagan. Bongbong Marcos, mag-resign na po kayo. Maawa naman po kayo sa mga Pilipino, lalo na po ang mga taxpayers, mga nagtatrabaho. Magreklamo kayo, kayo po ang pinakakawawa. Dahil pag once ay hindi po kayo magreklamo, tuloy-tuloy na po ang pamumulimbag ng pera ng gobyerno. Yang sinasabi ng Piatos ay magpapaligtas ng iyong kabuhayan, magpapaligtas ang iyong pamilya. Ikaw ay mali-mali ang iyong pananaw sa buhay. Dahil kayo ay mga makakaliwang grupo na naninira sa kabataan. Ikaw ay mali. Kampon nila Satanas. Inisin mo. May kampon dito nila Satanas. Naligtahan ka na ng mga kasamahan mong makakaliwang grupo. Dumaan po ang mga kasamahan. May bangag na sumigaw kanina. Ng isang makakaliwang grupo na nagkakalat ng maling impormasyon. Yung sinasabi
gusto nilang sirain si Kokak yun. ang Pangulong Duterte. Si Piato, si Kokak yun. Presidente na siya ang tunay na may malasakit sa ating bansa. Kapag hindi po kayo nagreklamo, marami na pong mahuholda. Kanina lang nakita ko po sa page ng ABS-CBN, may hinhold up na jet at mayroong namatay dahil sa kanyang ginawang pagtalon. Yan ba ang gusto nyo na walang pakialam ang namumuno sa ating bansa? Para po sa akin bilang isang Muslim na babae, gusto ko lang po iparating sa inyo. Kailangan lang matigil na itong paglilindang at diversionary tactics ng Pangulong Bongbong Marcos at ang mga congressman dyan sa House of Congress. Tama na po ang pandilin lang ninyo. Maawa kayo sa kanyang mga kinasasakupan. Hindi na po tama ang ginagawa nyo. Masyado nyo nang inuubos ang pera ng kaban ng bayan ng mga Pilipino. Huwag na po kayong manilinlang. Tama na po ang diversionary tactic dahil nagkamali na naman ang inyong boss na si Pangulong Bongbong Marcos dahil pumirma siya sa isang blanco na papel na budget sa 2025. Pag hindi po kayo nagreklamo mga kapwa kong mga Pilipino, tayo po ay papunta na po sa pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Magsama-sama po tayo para sa labanan ang Pangulong Bongbong Marcos. Tama! Puro na lang kasinungalingan ang Sinungaling pinaparating talaga. ng kanyang mga kasamahan. Panawagan lang po kay Mr. Bersamin, Lucas Bersamin. Ikaw ay galing sa Supreme Court. Alam mo ang batas, kapag ang blanco hindi po dapat